Si Miss Rowan, 830, sabi niya yung aso naman namin na Shih Tzu, pag kumakain, doon lang sila nag-aaway, ano kaya pwede gawin. Ang tawag po dyan, Ma'am Rowan, ay food guarding. Ibig sabihin, dahil sa instincts nila, no, sa kanilang, ano yun, nasa loob na nilang katawan nila yon. Ang instincts nila, gagwardyahan nila yung resource nila. It's also called resource guarding. So, food nila, sa wild kasi, no, they are wolves. They are descendants of wolves ay yung mga aso natin. Kahit Shih Tzu yan, ang talagang ano yan, ancestor niyan, wolf yan. Mukhang hindi siya wolf, sila wolf ano. Pero sa wild kasi, yung wild state nila, ang instinct nila is to protect kung ano meron sila. And food is a valuable resource, no. Hindi sila everyday. Ang wild dogs, hindi everyday nakakakuha ng mga makakain nila. Kung usa man yan, wild boar, or kung ano man, ibon. Ang isa nabasa ko na tungkol sa lifestyle ng mga wolves, every 3 to 4 days sila nakakahuli ng mga kain nila. Kaya every 3 to 4 days lang sila talaga nakakain ng marami. So yung mga wolves, meron tinatawag na feast or famine diet or lifestyle na pagka nakahuli sila, ang dami nilang nakakain, kain sila ng kain. Wala naman silang ref, hindi naman nila niluluto yung pagkain nila, hindi naman nila pinipreaser dahil wala naman silang freezer. So, ang ano niyan, ang sistema dyan, kailangan gwardiyan mo yung pagkain mo. Kaya ang ginagawa din iba, may behaviors din ng mga dogs natin, naguhukay sila, di ba? Nililibing ng ibang mga dogs natin yung mga tirang pagkain or mga buto. They do that para i-keep away from other dogs, other predators, other wolves, or other canids, or iba pang mga kumakain ng flesh. Para i-preserve yon and hindi makuha ng iba. So, pagka may food ngayon, mga ibang mga dogs, kagaya ng mga Shih Tzu ninyo, pinag-aagawa nila yung food dahil it's a limited resource sa kanilang isip. So, what you can do, yung unang-una, sabi ko nga, kung ikaw ay pet owner, responsibility mo dapat na ma-train yung aso mo, at least basic obedience. Kung hindi nyo po kaya i-train, meron namang mga nagtuturo ng basic obedience, yung mga marunong, we can help you out din sa Manalo Canine, kung gusto nyo ipatrain sa amin yung inyong aso. Basic obedience, sulit na sulit yan, napakahalaga niyan. At may enjoy nyo talaga yung aso nyo kung may basic obedience. Kahit Shih Tzu lang, Shih Tzu lang naman yan, hindi naman yan guard dog, hindi naman yan whatever. Pero kahit toy dog po, nako, may enjoy nyo talaga kung marunong yung aso ninyo. One time lang naman na investment yan, pero habang buhay nyo napakikinabangan yung investment nyo. Parang ini-educate din. Diba? Kung tinuturing nyo silang anak ninyo, then pag-aralin nyo rin yung anak ninyo. Or kayo mag-aral para maituro ninyo sa anak ninyo kung ano yung pag-aralan ninyo. So, ayan, kasi pagka marunong na ng no, and alam nung aso mo na kayo yung boss, hindi basta-basta mag-aaway yan dahil alam nila na ikaw yung boss. Basta andyan ka. And also, baka naman scarce nga talaga yung pagkain nila. So what you can also do is ilagay nyo sa isip nila na hindi naman mauubos yung food nila. Hindi naman siya scarce resource. Itatanim niyo yun sa isip niya. You could put a lot of bowls, no, na puno ng dog food. Of course, if you want to give the best food sa aso ninyo, SDN pakain nyo. SDN 42 ang the best, no, sa lahat ng breeds, lahat ng ages. SDN 28 goods ito, no, kung nagtitipid ka for your puppies and for adult dogs. Meron din tayong SDN 21 pero pang adults na lang yon. Kasi pag puppies masyado kayo maraming papakain nun kasi malabnaw na yon, hindi kagaya nito concentrated. Yung SDN 21 parang kasing labnaw na niya yung mga dog food sa market na medyo mura kasi economy dog food siya. Pero mas maganda pa rin yun kasi mataas yung animal protein content niya. Iba soya ang nilalagay for protein pero yung SDN 21 natin beef and tuna. So, kung lagi naman busog yung aso ninyo and maganda naman yung nutrition na nakukuha niya, hindi niya napipil na kailangan niya i-guard yung resource niya, baka ma-solve na nun yung problem niyo sa food guarding. So, again, it's number one,
yung basic obedience, no? Kasi pagka yung aso niyo ang spoiled, aso niyo ang boss sa bahay ninyo, ay pag nag-aaway yan, hindi niyo mapipigilan yan, hindi niyo mapapagalitan, hindi niyo mapapayento. Number 2, feed the best nutrition possible para hindi depleted yung nourishment ng katawan nila. Hindi sila parang takam na gutom sa dog food na pag-aawayan na nila. And you can also do, number 3, yun nga na may multiple dog food bowls. Kung talagang kailangan magkasama yung aso ninyo tapos papakainin ninyo, mas maganda yung paghiwalayan ninyo. Pero kung wala nga kayong choice, use multiple food bowls para hindi nila maisip na isang food bowl lang kahit kailangan nilang mag-away para makakuha ng pangangailangan nila na food. Try niyo po yung tatlong tips na yan. And maano niyo naman yan ma-train niyo naman yung aso niyo. Ang delikado niyan kapag yung aso niyo nagfo-food guard tapos kakagatin niya yung mga tao na sa paligid niya, no? Lalo na kung bata biglang lumapit tapos kumakain yung aso, hindi niyo turuan, baka makagat yung bata, makagat yung anak po ninyo. So i-train niyo yung aso ninyo. And isa pang pwedeng gawin, from puppy pa lang, hawakan niyo yung aso niyo. Puppy pa lang, hayaan niyo na habang kumakain siya, inihimas-himas niyo siya. Kagaya ng mga pinakita ko sa mga videos ko nung maliliit pa sila Lagertha at si Bjorn, gawin niyo po yun. Inihimas niyo yung aso niyo para hindi siya makipag-away. Diba? Kahit si Bjorn at si Lagertha ngayon, pag pinakain ko yan sama-sama, hindi sila mag-aaway kasi sanay naman sila. So, at an early age, kailangan ma-desensitize sila. Mawala yung kaisipan na kapag kami lumalapit sa kanya o ginagalaw yung pagkain nila, ay mawawala na sila ng pagkain. So ginagawa ko, inawakan ko rin yung food nila habang kumakain sila para maisip nila na hindi naman mawawala pala yung pagkain ko kapag may lumalapit or kapag kami humawak sa pagkain ko. Inaalis po natin yung instinct ng food guarding.